What's up mga katropa? Andito na naman ang inyong Kuya Chris na maghahatid sa inyo ng pinakamagandang vlog sa balat ng lupa. So ang question for today, bakit nga daw po merong plug ang dagat? Bakit daw nilalagyan pa ng mga plug? Para saan daw ba gamit yan mga katropa? So simple lang po ang sagot dyan sa inyong mga katanungan. So, tama mga katropa, bakit nga ba nagkakaroon ng plug sa dagat? Bakit nila nilalagyan? Para saan? Yan po ang ating alamin mga katropa ngayong umagang ito. Sama-sama po nating alamin kung bakit nilalagyan pa nila ng plug ang dagat. Pero alam nyo mga katropa, napaisip din ako dati kung bakit merong plug nga ang dagat. Hindi kaya magpepiesta ang dagat? Kasi kung katulad ng mga tao, nagkakaroon din ng mga plug sila, hindi sinasabi nila parang kurbateng. Nagtipon-tipon ng mga tao. May mga opisyal na dumarating. Parang ganun din ang dagat siguro dahil yung fisherman, siya yung nagiging opisyal, yung panauhing pangdangal. May nagtitipon-tipon yung mga isda. Di ba pag nilambat mo na yan, titipon-tipon sila. Ganun siguro. Di kaya ganun nga ang nangyayari kung bakit nilalagyan nila ng plug ang dagat. Ano sa tingin niyo mga katropa? So mga katropa, di ba, napapaisip talaga ako Baka tama nga yung nakalap ko na chismis na kaya merong plug ang dagat dahil piyesta. Ito naman talaga, di ba sabi nila ng may piyestang dagat yan So, yun siguro ang dahilan. Kaya nilalagyan nila ng flag ang dagat. Dahil tungkol dun siguro. Kakaroon ng tipon-tipon ng mga isda. Para pagdating ng mga fisherman, kompleto sila, solid sila. Ganun. Ganun nga siguro mga katropa. Pero, lahat po dyan mga katropa ay puro chika lang yan. Puro etcheng. Ang totoo po talaga mga katropa, ayon sa nasa liksik ko, meron po tayong 4 na kulay na nilalagay na flag sa dagat. At yan po ay isa-isahin ko sa inyo mga katropa. Handa na ba kayo? So tara na, let's go! So ang unang nga po natin sa listahan mga katropa ay ang purple flag. Bakit ba mayroong purple flag sa dagat? So ibig sabihin po niyan mga katropa ay pinagbabawal na lumusong sa dagat dahil maraming jellyfish. So baka po kayo madikitan ng jellyfish, so mapanganib po yan. Kaya mga katropa, naglalagay sila ng purple flag para alam ng mga tao, nagkakaroon ng babala para maging aware sila na merong mga jellyfish doon sa lugar ng kung saan sila pupunta. Ayan mga katropa. At mga katropa, ang pangalawa sa listahan natin ay ang kulay green, ang green flag. Ang green flag naman mga katropa ay tinatawag na low hazard. Ang low hazard mga katropa ay ang sinasabi nilang kalmadong alon ng dagat. Pinapayagang maglayag ang iba't-ibang sasakyang pandagat. Ang pangatlo naman natin mga katropa ay ang yellow flag o ang tinatawag na medium hazard. Ang medium hazard mga katropa ay ang maglayag ng may pag-iingat. Kasunod po siya ng red na flag. So kailangan po pagka ang flag na binibigay na ng signal ay yellow, medyo mag-ingat na po tayo dahil nagbabadya na po ang medyo malalakas na alon sa dagat. At ang huli sa listahan natin ay ang red flag mga katropa. Ano nga ba ang red flag mga katropa? Ito ay ang high hazard mga katropa. Ito yung pinakamalakas na alon na ipinagbabawal ng maglayag sa dagat at delikado.
Kung kayo po ay nakakita ng red flag sa dagat at alam nyong malakas na ang alon, wag na po kayong tumuloy na pumalaot dahil delikado na po yan mga katropa. Mas makakaigi po na manatili lang po tayo sa inyong bahay at maghintay na maging kalmado ulit at bumalik sa normal ang alon ng dagat. At hanggang dyan na nga lang po ang aking vlog mga katropa. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Shout out sa iyo, Janela Montserrat. God bless you, anak. Hintayin mo si Daddy. Happy birthday sa'yo. Happy 7th birthday, baby. I love you. Ingat ka palagi. So mga katropa, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe. Mag-comments and share sa aking Facebook and YouTube account. Maraming salamat po mga katropa. God bless you. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!